ng presensya ng Panginoon. Napakadakila ng Diyos sapagkat sa umagang ito ay muli niya tayong pinagkakatipon-tipon sapagkat mayroon siyang naibigay sa atin na isang napakagandang mensahe. Isang mensahe na kung saan kapag ito po ay ating naunawaan, ay lalo tayong magkakaroon ng mas matibay at malapit na relasyon sa ating Diyos. Amen? Amen. Basahin po natin ang aklat ni Juan, chapter 10, verse 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman, walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Amen. Ito po ay isang pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. Isang pangako na kung saan kapag tayo raw po ay nasa kamay na ng Diyos, ay hindi na tayo pwedeng kunin ng kaaway at lipulin. Sapagkat ang sino man po na nasa kamay ng Diyos, tunay nga po na siya po ay nasa mabuting kamay. Amen. Ang tinig ng Diyos na kuminsan ay sinasabi nating boses ng Diyos. Alam natin na mayroon po iba't ibang klase ng boses. Amen. Merong tinatawag na anghel na boses. At merong mga tinatawag na may malayganting boses. Amen. Alam po natin ang ibig sabihin niya, na napakalaki ang boses niya. At meron po yung tinatawag nating na maladwending boses. Na yung boses niya po ay pagkaliit-liit. At meron naman pong boses na kung saan ay yung parang halimaw na boses. So we could be able to differentiate from voice to another. Alam natin yung boses nating naririnig, alam natin kung ano ito. At alam din natin kapag nagsasalita ang tao, kapag kahit hindi po natin siya nakikita, alam natin kung sino yung nagsasalita. Amen? Alam natin kung ano yung kanyang damdamin, ano yung kanyang nararamdaman, ano ang kanyang saloobin kapag siya nagsasalita. Sapagkat napakahalaga na malaman natin kung sino yung nagsasalita at kung ano yung nararamdaman ng taong nagsasalita. Amen? Paalala po natin sa banal na kasulatan ang parabola ng halibugang anak. Malayo pa lamang yung anak, malayong-malayo siya nung natanaw siya ng kanyang anak, kahit malayong-malayo siya, ang sabi niya, ang aking bunsong anak. Amen? Kahit po'y anino pa lamang, alam na niya kaagad na yun ang kanyang anak. Gayon din po tayo bilang mga magulang, alam natin ang tinig o boses ng ating mga anak. Amen? Amen. Magsalita lamang sila ng kahit kakaunti, alam natin sila ang ating mga anak. O siya ang ating anak. Amen? Ayon po sa awit ni Solomon, chapter 5, verse 2, alam daw ng bride o yung babaeng ikakasal ang tinig ng kanyang mapapangasawa. Kapag ito'y nagsimula na magsalita, sasabihin niya sa kanyang sarili na siya ang lalaking aking pakakasalan. So tayo rin bilang mga Kristiyano, we can be able to differentiate the voice of God to the voice of a stranger. Amen. Amen? Madali nating makilala kung ito ba ay tinig ng Diyos o tinig ng demonyo. Tinig ng Diyos o tinig na nagpapanggap na Diyos. Amen? Sa modernong panahon, marami pong mga tao ang nalilinlang, and it is very sad. Even the chosen ones are being deceived by the enemy. Mga tao po na nalilinlang, akala nila, porke gumagawa ito ng kabutihan, porke ito ay laman ng simbahan, porke ito ay nangangaral tungkol sa salita ng Diyos,
ang akala nila ito na yung tinig ng Diyos. Amen? Amen. Makikita po natin sa Pilipinas, napakaraming kulto. Napakaraming kulto. Ang mga kultong ito ay mga religious organization. And they are very, very sincere sa kanilang ginagawa. And they even claim na lahat ng ginagawa nila ay nakasulat sa Biblia. Amen? But ang sabi ng Panginoon, test all the spirit, discern all the spirit. Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Ama ay tunay na aking mga anak. Ang aking mga anak ay yun lamang gumagawa ng aking ipinangangaral at ito'y kanilang ipinamumuhay. Amen? Amen. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, unawain natin, buksan natin ang ating spiritual na pandinig. Ang narinig ba natin ay tunay na mula sa Diyos o ito ay nagpapanggap lamang na sa Diyos? Ang sabi ng Biblia na ang demonyo o si Satanas ay tinatawag ng Biblia na angel of light. Anghel ng kaliwanagan. Nagpapanggap siyang siya Diyos, ginagawa niya yung ginagawa ng Diyos, siya'y nagpapakalat ng milagro, nagpapakalat ng himala sa buong daigdig, upang sa ganon, agawin niya ang atensyon ng tao mula sa Diyos. At it is very sad, ang mga tao po, dahil sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa sinasabi ng Diyos, sila po ay nalilinlang. Amen? Buksan natin ang ating banal na pandinig. Kapag hindi mo naririnig ang Diyos, huwag kang umasa na marinig din niya ang iyong mga dalangin. Amen? Kapag hindi mo naririnig ng Diyos sa iyong puso, huwag kang umasa na mayroon siyang gagawin sa buhay mo. Amen? Ang boses ng Panginoon ay hinahanap ng napakaraming tao. Paano ba magsalita ang Diyos sa tao? Kinakailangan ko ba siyang marinig? Katulad nung nagsalita siya kay Noah, kay Moises, kay Solomon, kay David, kay Jeremiah, kay Ezekiel. Ay kinakailangan ko bang marinig ang boses ng Panginoon? Ang marami pong mga tao, minsan, ngayon po, sa katunayan, maraming tao, they claim na nagsasalita ang Diyos sa kanila, lalo na sa Pilipinas. Nagpakita sa akin ang ganitong santo, nagpakita sa akin si Bereng Maria, nagpakita sa akin ang Santo Niño, nagpakita sa akin ang Diyos Ama. Pero ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan.